Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa Simon Street. Ayan. Simon Street. Doon sa kabila, Lacson. Doon naman, Taumbakan. Dito, Romana. Kompleto na. Barangay 96. Sony District 1, Tondo, Manila. Kaya tayo nandito upang magbahagi ng salita ng Diyos dito sa Biblia. Naging ugali ko na po yan. Kaya nakikilala nila ako dito sa mukha. Kasi yung mukha ko dito na nakikilala nila. By the way, kung nga po lang si Brother Manny Bautista, po. Ay, meron kang pato? Meron tayong babasahin dito doon sa mga may mga ibang simbahan. Ito yung ginagamit nilang talata sa Bible para lituin ng tao. Ito. Unang Korinto 8:6. Ang sabi ni Pablo kasi dito, saganang atin. Yan. Saganang atin ay isa lamang ang Diyos. Ngayon ang tanong, bakit nasabi ni Pablo yan? Iisa ang Diyos. Kasi po, kung sisimulan natin ang basa dito, ito. Simulan natin sa 4. Tungkol nga sa pagkainginiyandog sa mga Diyos-Diyosan, alam natin walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan. At isa lamang ang Diyos. So, dalawang binanggit. May isang Diyos at mayroong mga Diyos-Diyosan. Ito pong mga Diyos-Diyosan na ito, hindi po totoong Diyos ito, mga peking Diyos ito. Kumbaga sa baril, may totoong baril, mayroong baril-barilan. Kung mayroong isang tunay na Diyos, mayroong Diyos-Diyosan. Yan. Ang ng tao noon, ang paniwala ng tao noon, ay mayroong mga Diyos-Diyosan. Itong mga Diyos-Diyosan na yon, ito, ay kinukumpara nila sa mga Diyos. Ay kinukumpara sa Diyos. Kaya tawag sa kanila Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, yung kanyang mga tinuturuan, natuturuan, saganang atin, sabi niya. Merong isang Diyos lamang. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, huwag kayong tutulad sa kanila. Kung sila marami silang Diyos-Diyosan, hindi totoo yan. Ang totoo, yung atin. Anong sabi niya? Sa 5, bagamat may sinasabing Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Pag sinabing mga Diyos, ibig sabihin maraming tinatawag na mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ito po yung paniwala ng mga tao sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya ito ang kanyang tinuturo na pinapakilala ang isa
at tunay na Diyos. Itong tunay na Diyos ito na pinakikilala, siya rin po yung binanggit ni Jesus doon sa 1:17:3. Ganito naman ang nakalagay din. Basahin natin. At ito ang buhay na walang hanggan, ang kikilala ng kanila, ang isa at tunay na Diyos. Oh. Yung binabanggit ni Jesus at sinasabi ni Apostol Pablo, iisa lang yon. Iisang Diyos, iisang tunay na Diyos. Yun po yung sinasabi doon sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito po yung sinasamba ng mga tao. Yung iisang Diyos at saka iisang tunay na Diyos, the God the Father. Yan po pinakilala ng Panginoong Yesus at pinakilala ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Ano po? Yan. Ang problema po dito, kaya po ito yung dinadala ko sa inyo, may problema kasi dito yung mga ibang reliyon. Dahil nabasa nilang iisang Diyos, si Pablo, at si Jesus naman, isang tunay na Diyos, ang conclusion kagad nila, si Jesus hindi pala Diyos. Yan. Kasi hindi sila makapayag, kasi yung nabasa nila, isang Diyos, ibig sabihin, walang kadobol. Isang tunay na Diyos, walang kadobol. Oh, dito natin ha. Dito, matututo tayo rito. Balikan natin yung sulat ni Pablo. Unang Korinto 8:6. Kukumpletuhin ko na yung talata. Kumbaga, pinakita ko pa lang sa inyo yung sa Diyos. 6. Saganang atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng langit, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Period. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya, nabubuhay tayo. So, yung pag-aaralan natin, yung isang Panginoon. Sino? Si Jesus. Sino si Jesus sa Biblia? Dahil ang kinuha natin ay puro biblical, sasagot din tayo sa pamamagitan ng Biblia. Hindi tayo maggagawa ng sarili nating kahalaman. Ang tanong, sino ang Panginoon ng Biblia? Efeso at Filipos. Si Pablo rin. Sabi ni Pablo, chapter 2, verse 5. Ay, binuhay. Ay, Efeso ito, Filipos. Ito. Filipos 2:5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit kay Diyos. Ang issue rito, sino ang Jesus ng Biblia? Si Jesus po ang ating tinatalakay dito, kaibigan. Para hindi tayo magkamali. Yung sa 8:6 ng Korinto, si Pablo rin ang nagsalita ron. Kaya kailangan si Pablo din ang lulutas ng problema. Di ba? Ang sabi ni Pablo, magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Ay siya ay Diyos. Diyos ba si Jesus? Nakasulat, binasa natin.
Oh. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niya binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya ng isang tulad ng karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. 9. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa pangalan, sa lahat ng pangalan. 10. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikmod at sasamba sa Kanya. 11. At ipapahayag ng lahat na si Yesu Cristo ang Panginoon ay kararangal ng Diyos Ama. Kung hindi Diyos si Jesus, hindi nila sasambahin. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos lamang iniukol, wala nang iba. Oh, ano nakalagay? Ang tinutukoy ni Pablo dito, si Jesus lang, walang iba. Ano pat lahat ng nilalang, nilalang tayo, na nasa langit, yung mga anghel, nasa lupa, tayo yun. At nasa ilalim ng lupa. Meron palang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Yung mga, ano ba yung mga tawag doon? Demonyo. Diablo. Sa impyerno yun, hindi lahat ng lupa. Laman lupa. Oh. Yung mga yon, ay sasambay nila ang Panginoong Yesus, pati tayo. Lumalabas ang Panginoong Yesus pala, ayon kay Pablo, Diyos pala siya. Oh, kahit siya ay Diyos. Oh. Hindi nasagot ng problema ngayon. Kasi yung sa 8:6 ng Korinto, dalawa yung binanggit. Ang Diyos at si Jesus. So, anong problema ron? Pareho nakasulat, isa rin ang sumulat, isa rin ang nagsalita, isa rin ang nangaral. Si Apostol Pablo. Alang naman paniwalaan mo yung 8:6 si Pablo, hindi mo paniwalaan yung Pilipos, si Pablo rin ito. Hindi po pwede yun. Kapag kinaniwala mo si Pablo sa unang Korinto 8:6, paniwalaan mo rin yung Pilipos na si Pablo rin ang nagsasalita. Oh. Yung Jesus pala, sabi ni Pablo, siya'y Diyos. At ano pa? Siya'y Panginoon. Ang katibayan ng Diyos na magtanong ang mga alagad ni Jesus sa Kanya, Panginoon, turuan mo kami manalangin, gaya ni Juan, na tinuturuan manalangin yung kanyang mga alagad. Ano sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sino may sabi niyon? Si Jesus. Oh. Pero sabi ni Pablo, sambahin ang Diyos na si Jesus. Oh. Meron bang mali doon, kaibigan? Ang may mali doon, yung mga kritiko ni Jesus. Dahil nabasa nila yung salitang isang Diyos, hindi raw pwede tawagin na Diyos si Jesus. Lalabas, dalawa daw ang Diyos. Sa Biblia, hindi binibilang ang Diyos. Binabasa. Huwag niyong dahanin sa filosofiya. Okay, punta natin yung 1:17:3. Yun naman ang titignan. Okay? Sa 1:17:3.
Simulan natin sa uno. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang parangalan ka naman niya. 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatawan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo. No. Kikilalanin na naman natin ng Panginoong Yesus ayon sa Biblia, ayon sa sulat ni Juan. Punta tayo ngayon sa unang Juan. Hindi naman tayo lumalayo eh. Gusto ko lang maliwanagan po kayo. Yun lang ang purpose niyan. Kaya tayo nag-aaral. Pagdating naman po sa unang Juan, sulat pa rin ni Juan. Ang 17, sulat pa rin ni Juan. Unang Juan, 1:1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sino sa Kanya? Nasa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya. Nakita namin. Napagmasdan. Nahipo ng aming mga kamay. 2. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya. Pinatotohanan sa inyo. At ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. So, 2. Yung pinapahayag ni Juan, yung kasama ng Ama. Maliwanag ko. Inihayag namin sa inyo yung kasama ng Ama. Sino yung kasama ng Ama? Natural ang kanyang anak na si Jesus. Tuloy tayo, 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pagkikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun, nagliwanag na. Binanggit na ngayon ang pangalan ni Jesucristo, nakasama ng Ama. 4. Sinulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Punta lang tayo sa chapter 5, verse 20. Ito na po. Ang Panginoong Yesus naman natin ngayon ang hinahanap natin sa Biblia. Unang Juan 5:20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na buhay. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So maliwanag po, si Jesus pala, ayon kay San Juan, tunay na Diyos. Kung ang Diyos ay isang tunay na Diyos, at si Jesus na kanyang anak ay tunay din pong Diyos. Bakit? Anak siya ng Diyos. Thou art the Son of the living God. Alam nyo, kung magbabasa lang tayo ng Biblia, hindi po mahirap unawahin kasi Tagalog na Tagalog. Bakit pagdating sa kadyosan, hindi po nila matanggap sa kanilang reliyon na si Jesus ay Diyos? Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas, binasa natin letra por letra. Si Jesus po ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. At bilang tunay na Diyos, sinasamba rin siya ng mga tao, ng mga anghel,
ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi tayo pwede sumamba sa taho. Ang pagsamba ay nasa pangalan ng Diyos. Oh. Ano ang problema nila? Kasi nga, nagsimula na sila sa aral na si Jesus hindi Diyos, kundi tao. Eh di kung tao si Jesus, lalabas ang Diyos sa langit, ay tao rin. Oh. Si Jesus po, ipinanganak, wala siyang anumang lahi ng lalaki. Hindi po nagani mo si Maria at Jose. Kasi nung nasumpungan si Jose na nagdadalang tao po si Maria, siya po ay hindi pa sila nakakasal, wala pang nangyari. Kaya ang tawag sa kanya, Birhen. Kasi nga, wala pa nakagalaw na lalaki kay Santa Maria. Kaya wala pong bahagi sa laman ng dugo itong si Jesus na kay Maria Jose. Kaya huwag kayong magpaloko. Magbasa lang po kayo ng Biblia para matuto kayo. At hindi po mahirap matutunan ng Biblia. Tagalog na Tagalog. O paano kayo magkakamali? Hindi kayo magkakamali. Pero kayong Biblia, lahat ng binasa ko, sundan nyo ko. Salamat, Panginoon Diyos. Tinuruan mo kami sa pagkakataon na ito. Hiniliwanag mo sa amin ng iyong anak na si Jesus ay Diyos sa pagiging anak mo. Amen. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat. Dito tayo sa Simon Street sa Barangay 96. Ayan po, yung nakasama natin. Ayan. Si Nanay. Ayan. Kumakaway pa. Para kumakandidato. Sige, ano po. Sana meron po kayo natutunan. Lahat pong yun, kinuha ko sa Biblia. Hindi ko po inimbento yon, binabasa ko lang sa inyo. Sige po. God bless us all. Bye-bye.